Nga po ang ating, pag-uusapan, ito pong, patungkol dito sa nakita nating post ni Food Genius. Okay, shinare lang pala 'to ni Friends of Food Genius na kay Food Genius Vlog. Ayan, oh, ito, 'yan, oh. Ito ang, screenshot ng mga chat nitong, si, Kulaong. Chat ito ni Kulaong kay Inay Mary Ann. Bakit ko alam? Kasi ang natatandaan ko dito kung hindi ako nagkakamali, umakyat yata si Inay Mary Ann dito sa live ko noon. Tapos pinakita niya 'yan. Parang pinatotohanan niya 'yan na na etong si Kulaong ay talagang pinatotohanan niya na talagang etong si Kulaong ay nanghihingi lang sa kanya ng pera. Parang gano'n po yung aking, sa aking pagkakaalala, parang gano'n yung, nangyari noon, eh. Parang yun yung naalala ko noon. Kasi nga meron pong issue noon na pinakawalan etong, sila Yama na si Inay Mary Ann daw po ay ninakawan. Si Kulaong ng, parang kung di ako nagkakamali, parang nasa 10 million pesos daw, parang gano'n yung pinakawalan nilang issue noon. Nasunog na kasi yung channel ni Kulaong noon, eh, kaya hindi na natin mahahalukay yung mga video na yun. Pero sa mga makakulaong noon, mga nakasama natin sa Kulaong Nation, matatandaan nila yan na merong issue na pinalabas noon etong kampo ni Kulaong na sinabi na 10 milyon daw. Etong na nakaw ni Inay Mary Ann. Big Mama, hello po. Ayan. Ganun po kalaki ang kanilang pinagbibintangan diyan. Good PM Idol, 'di ba si Kulaong may nabanggit na si Tulfo ay kumukuha rin ng babae sa 200K. Hindi ko po alam 'yan. Pinatunayan niya mangbubudol si Kulaong, 10M nga naalala ko 'yun, Boss Mac. Yun. Mamaya i-play natin diyan. Ngayon dito makikita ninyo yung chat. Kapatid, kailangan ko ng 200K dito for temporary protection. Salamat. Yan yung mga panahon na si Kulaong ay nakakulong. At nagpapa-VIP. Yan po yung istorya niyan diyan sa na yan. Kasi nga si Kulaong nung nandun na sa loob ng BJMP, takot na takot yan doon. Pati doon sa NBI. Takot na takot din yan si Kulaong. Ngayon, eto, nabanggit dito, kapatid, pag pumunta kayo dito, sabihin nyo, dadalaw kayo kay Kerwin Espinosa. Yan po ang sabi dyan. Masyado ako mainit, ayaw magpapasok ng bisita lalo na COVID. Nakatimbre na kay Kerwin, salamat. Tapos ito, tandaan mo yan, kapatid, kailangan mo makalabas dyan. Okay. Nagbigay na tayo ng acceptance fee kay Attorney Chua, kaya wala ka na magagawa, magtatrabaho na siya. Tapos ito, pinasok niya na naman. Yung hinihingi ko, please. Kailangan ko ng pera dito para mabuhay ako. Diba? Iyan ang style ni Kulaong. Tatawagin kang kapatid. Tatawagin ka talagang parang close na close kayo. At gagamitin niya yung gantong pagpapaawa para mabuhay ako. Putya Kulaong, kung ikaw nakulong ka noon sa NBI, tapos gusto ka nilang itumba, maglalaho ka na lang siguro parang bula kung gagawin talaga yan ng mga NBI noon. Katulad noon, si Chief Vic Lorenzo, ang ating NBI chief noon. Yun na lang siguro gagawin sa kanya. Itutumba na lang kagad siya. Tapos ilalagay sa sa drum para hindi na makita.
Ah, ba't ka pa patatagalin? 'Di ba? Ganun sa mga pelikula eh. Pero ito nga kasing si Kulaong, ginagamit niya ito para mabudol niya si Inay Mary Ann, yung kapatid-kapatid na yan. Ganyan din ginawa niya kay Epa. Naalala niyo ba yon yung isang ating tinapik, si Epa Año Nuevo? Asawa ng isang general yun. Ganyan din ang ginawa niya, kapatid-kapatid din. Kapatid ang tawag niya. Pero nung nahut-hutan na, iba na. O ngayon, sabi pa dito, salamat, yes, please, please, please. O nakikiusap si Kulaong. Mag-aabot ako ng meron ako ngayon kasi holiday bukas, ipapaabot ko kay attorney. Hindi pa yan makapaghintay. Yan pa'y apurado. Sinabi sa akin yan ni Inay Mary Ann. Katulad nito, ito si Tatay Nestor to, tinakpan niya lang yung muka. Nagbibilang na ng mga naitabing pera si Tatay Nestor nung mga panahon na yun. Kasi, di ba, pandemya. Wala rin silang gaanong source of income. Ayan, naglalabasan na mga nasiksik ng lakay mo. Ganyan si Kulaong, Mang Uto. Eto matindi. Eto matindi dito sa screenshot na ito. Asan ka? Sir Green Hills po. Balik po ba ako or tomorrow? Sabi dito ni Kulaong, sabi ko nga planohin natin mga gagawin. Tapos na live ko. Congresswoman ka na. Ganyang kagaling si Kulaong. Pinangakuan niya si Inay Mary Ann na gagawin niyang congresswoman sa kanyang party list na bubuuin. Tapos si Kulaong kakandidatong senador. Ayan tomorrow agahan mo para masaya. Yan yung maliligo lang kami, boss. Okay. Okay, sunod dito? Tigilan morning muna yung tigilan muna yung kakaayuda mo. Dito sa opisina natin pag-aralan yung ayuda mo. Mahaba laban. Okay po, pahinga na po. Mga napangakuan ko kasi before natin mag-meet. Kaya nga, umorder 200 sacks nung nag-meet tayo. Si Inay Mary Ann po ang nagdadala ng bigas kay Kulaong. Ganyan po ang style ni Kulaong kay Inay Mary Ann. Biruin niya pinangakuan, congresswoman ka na. Si Inay Mary Ann noon, papasok po talaga sa politika. Kumandidato nga siyang konsehal noong time na yun eh. Ngayon, di ba nakita natin mga chat diyan kay kay Inay Mary Ann. Ngayon, ito po dito, FLM Executive Committee. Hindi po ako kasama sa GC na ito. Bakit? Wala po akong pera. Hindi po ako malaking magbigay. 30,000 lang ang kaya ko. Kaya ang nandito po sa FLM Executive Committee na ito, yung talagang big time. Yung talagang maraming pera. Yan ang kasama dyan. Sila Nanay Ebing. Sila Maria Wright yata kasama dito. Yung 5 Mommies, kasama dyan yun. Yung mga lahat ng mga mayayaman sa ibang bansa, yun ang kasama dyan sa FLM Executive Committee. Sila Remy Cudo. Sila, alam ko pati sila sila Ate Kikutyan yata kasama rin dyan. Lahat ng mga mayayaman kasama diyan. Lahat ng mga kung makapagbigay ay sila Kuya Nasukir kasama diyan yun. Basta lahat ng malalaki magbigay kasama diyan.
Kasi nga yun po ang kanilang yan ang goal ni Kulaong. Kaya niya ginawa yang ano na yan, yang GC na yan. Yan na yung kumbaga cream of the crops. Yan yung mga cream of the crops na talagang pinaka mararami na talagang pera yung mga yan. Hindi ka masasama diyan kung magbibigay ka lang pa $100. Hindi ka pwede diyan. Hindi ka hindi ka tatanggapin diyan sa FLM Executive Committee kung kaya mo lang ibigay $100. Wala. Ano ka diyan, tablado ka diyan. Kaya yan po binuo ni Kulaong talaga para magamit niya sa kanyang budol, sa kanyang mga pambubudol, panloloko. Imagine niyo nakalagay diyan to all, Saturday is our deadline, but if anybody want to send their help early as tomorrow, it will be highly appreciated. To all wanted to be part of Alabang Mega Humanitarian, please be guided. Yang nakapangalan diyan, Ray de la Cruz yan. At si Kulaong, lagi niyang ginagamit yung Ray de la Cruz na yan, noong time na yon. Ginagamit niya palagi yan, yung mga pangalan na kung ano-ano mga pangalan, Ray de la Cruz, yung gumagamit pa yan ng yung mga Espanyol ba yun o Latin na mga pangalan. Siya yun. Kasi nga 'di ba nakakulong siya na na siya noon na sumbong na siya ni Kuya Nino na siya ay gumagamit ng cellphone. Pinabartolina siya. Pero after niya mabartolina, VIP na naman. Ganon kalakas ang pera ng mga OFW sa loob ng BJMP. Nagawa nilang i-VIP si Kulaong sa mahabang panahon. Nanghihingi, namamalimos si Kulaong. To all, Saturday is our deadline, but if anybody want to send their help early as tomorrow, it will be highly appreciated. Pero nakalagay diyan, to all wanted to be part, 'di ba? Parang ang dating sa mga gusto lang naman maging parte ng pagtulong sa mega humanitarian. Parang ganon. Pero may deadline. Nag-a-assign ng deadline si Kulaong. Yan yung sinabi sa akin ng isang mamis. Si Kulaong apurado pa. Siya na nga lang nanghihingi, apurado pa. Imaginein mo si Kulaong yan, nag-chat-chat niyan. Eto pa. Western Union hate me now. I always reach the limit every week. Tapos sabi dito, all bank in Philippines hate me. I only have left one bank. Which the bank that I hate the most? Union Bank. But I have no choice. They love me. Yung Union Bank, gamit niya dong pangalan, Francis Leo Marcos din. Yun yung parang nakita na natin yung screenshot niyan parang nailabas na yata, kung di ako nagkakamali sa vlog ni Makagago. Inilabas yan, yung na yan. Yung inilabas po yung tungkol diyan sa bangko na yan ni Kulaong na Union Bank. Nag-iisang bangko na lang ni Union Bank. Nag-iisang bangko na lang ni Kulaong yung Union Bank. Parang nakita ko yon sa vlog ni Makagago. Kaya yung sasabihin niya, ang dami niya natulungan nung panahon ng pandemya. Bugok, Kulaong. Wala kang naitulong noon.
OFW at mga mayayaman lamang na mga taga-ibang bansa ang tumulong noon. Sa mga kababayan natin, ikaw lang ang nangihingi, nakikihati, nangungumisyon. Ikaw yun, nangungumisyon ka lang. Hindi totoo na ikaw yung tumulong dahil wala ka naman na itulong nun eh. Wala ka naman pantulong nun. Namamalimos ka nga lang kay Inay Marian eh. Tapos kung makasumbat ka, sasabihin mo nung panahon ng pandemya, ang dami mong tinulungan, ang dami mong sinagip ang buhay. Bugo, kulao, kapal ng mukha mo. Wala ka talagang hiya. Hindi ka na nahiya sa mga tao na ini-involve mo. Sa mga tao na sinasabi mo na hindi ka natulungan, pero napakaraming tao ang tumulong sa'yo. Kapal na mukha nito si Kulaong tawag doon, yung mga numbat. Pero wala naman siya naitulong. Nambubudol lang. Ngayon, alam ko marami yan na mga, marami yung mga sa mga GC noon. Ang dami kong na-save yan. Pati sa alam ko meron pa ako na-save niyan sa tawag dito, sa mga okay. Meron pang mga nagsabi sa akin yan doon sa sa mga GC noon mga screenshot. Teka, ito yun Yun, ito, si Inay Marian niya, Si Inay Marian, saka si Kulaong. Tinatawagan kasi ni ni Kulaong, si Inay Marian. Ayan, Nakakulong si Kulaong niya, BJMP. Ayan, naka-uniforme ng BJMP. Katawagan si Inay Marian. Legit yan. Tunay yan. Talagang pinasa ni Inay Marian sa akin yan. Nabubuhay pa. Yan po talagang gawain ni Kulaong na mangmanipula at mambudol talaga para makuha niya yung pera, maubos niya yung kayamanan. At yun nga ang nangyari kay Inay Marian. Ubus na ubus talaga. Alam niyo ang masakla pa sa nangyari kay Inay Marian? Pagka tapos ng nangyari kay Inay Marian, si Inay Marian pa naging budol. Si Inay Marian pa ang naging manggagamit, kuno. Si Inay Marian pa ang naging magnanakaw. Ito, katulad nito. Hindi ko alam kung sino ang nag-ano nito nag-post, hindi ko matandaan kung sino to. Ayan. Ito sabi, sus ikaw nga hindi mo ako sinasama sa pagpunta ng Team FLM dito. Sabi, arte mo. Hanggang Monday ako dito. Totoo naman. Maarte kang balyena ka. Sugod ka ng sugod dyan. Di ka nagsabi sa akin. Taga dyan si Tony sa Ilagan. Bata ko regional commander dyan. Si Crisaldo Obispo Nieves. Ayan. Yan yung mga Tapos dito, FLM legit. Defenders Vloggers. Kasama ako dito. Ang nakalagay dito, ayan ang complete voice record galing kay MCM. Kanain nyo na, sabi. Ipakalat na sa lahat ng friend at group
O, nasaan na kayo? Saan na tayo aatake kay Mary Ann Budol? Ayan, yan yung mga ano noon eh. O, ilatag na demanda dyan sa Budol Queen. O, mas pahiyain yan sa tulpo, nakakagigil. O, eto, inuutos na ni Kulaong dito na si Inay Mary Ann ay banatan. Ah, yan yun. Inaano na. Pinapabanatan na dito si Inay Mary Ann. Yan ang ano niyaan. Yan ang nangyari noon. Pinapabanatan na. Kaya etong si Kulaong, marami po talagang ano yan, marami po talagang inutusan yan. Kasama na ako doon. Sa mga inutusan niya na banatan si Inay Mary Ann. Hmm. Okay, nasan pa ba? Eto. Please, ipakalat, please share sa lahat ng group at friends para matigil na kawalang hiyaan nito. Yan yung pinapabanatan nga si Inay Mary Ann. Siyempre, FLM Legit Defenders Vloggers. Hindi pa buo ang 14 vloggers noon dito. Marami pa kami dito na mga vlogger. Ayan tirahin nyo na. Yung Ray de la Cruz, si Kulaong yan. Okay, tapos ito, sabi dito ni Kulaong, in 30 minutes, ilabas ni Yama ang lahat ng ebidensya ng pambubudol ni Mary Ann Faustino Victory sa kapatid ko. Ipakalat nyo at itag lahat ng friend at group para matapos na kawalang hiyaan yan. Si Inay Mary Ann po, inaakusahan nila dito na nakakuha daw ng parang 1,000,000 piso kay Madam MCM. Andito si Paring PJ, si Byron, si DJ Byron to, Yahoo, nagre-reaction video ko ngayon, sir. Appetizers pa lang. Wala pa yung main course. Ayan. Wait, meron malupit na ebidensya. Wait lang, 15 minutes. Sino to? Si PJ. Tapos nag-group chat pa. Ipakalat nyo muna sa FB yung live. Ipakalat nyo muna ngayon. Tag as many. Bukas nyo na i-content. Yan yung mga sinasabi. Okay. Ano pa ba to? Ayaw na, Miss Person FFC ay Bacolod. Yan yun pinapabanata na si Eto. Si Inay Mary Ann to. Ewan ko, boss, kay Sugar. Punta na ba kami dyan? Makikitulog na lang kami mamayang gabi dyan. Pwede kuha ko track weight. Huwag ka na magbatangas na COVID pa kayo dun. Okay, copy, boss. Marami tayo pag-uusapan. Talagang inano ni Kulaong si Inay Mary Ann. Ayan, si Kulaong kausap si Inay Mary Ann. Ayan, si Kuya Mark JC Hernandez. Yan isa sa mga matindi magbigay noon kay Kulaong. Tatanda at mamamatay na lang na sinungaling ang hayop na Kulaong na yan, Boss Mac. Yun nga po. Ano nga po talaga yan? Mac, ano ba schedule live mo? Today, maaga lang ako nagising. Iba-iba po Basta pangkaraniwan na 11:00 po ng gabi, pero ngayon po kasi weekend, inagahan ko. Kasi po bukas ako may lakad po ako, luluwas po ako Manila bukas Okay, nag-like na po ako. Kayo po ba? Kuya Marvin, Layas ang bobo, sabi ni Kuya Henry. Slowling, done like na po. Thank you. Yung mga silent viewers po, palike naman daw po, sabi ni Big Mama.
Sabi ni Jesmy lang motorcycle, wala kang pinagkaiba kay Kulaong boss. Check nga natin. Ayan. Para malayo naman yata yung ano, yung itsura ko kay Kulaong. Oh. Oh. Hmm. Oh, ayan. Malayo, malayo. Malayo. Kahit gumanyan ako eh. Hindi ako kasing pangit ni Kulaong. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.